Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng Batas PH tungkol sa pahayag o paliwanag ng House Secretary General, yung utos sa kanila sa Supreme Court na mag-comment. Yung ang daming pinaka-comment, 10 points ata. Ang isang matindi dito is bakit pinatagal ng House Secretary General yung 3 impeachment complaint bago niya i-refer sa Speaker of the House? Bakit hindi sinunod yung rules of impeachment ng Kamara na immediately referred? Hindi nila ginawa, pinatulong. Yan, pinapa-explain sila ng Supreme Court at ito na, nagpapaliwanag ang House Secretary General dito na sa social media, sa mainstream media. Ay bakit siya nagpapaliwanag? Nalagay na ba sa alanganin? Basahin natin ha. House Secretary General Reginald Velasco insisted that the lower chamber did not commit any procedural breach in conducting the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, most especially on the matter of referral. Okay lang daw. Yung pinatulog niya ng ilang buwan, okay lang daw yun. Kasi yun ang order ng Supreme Court. Paliwanag niyo. May discretion ba ang House Secretary General na patagalin niya? Kasi ang nakalagay sa rules of impeachment sa House is immediately. Noong una, pinapaapuran nila ang Senado kasi forthwith ang nakalagay. Sa kanila man yung immediately, okay lang daw sa kanila. Kahit immediately, pwedeng patagalin. Grabe. Ayan. In a statement, Velasco said that like the actual trial, referral of impeachment complaints that does not have a specific timeline. Despite the phrase shall be immediately referred to the House Speaker as provided under the Constitution. Ito ang sabi niya. Kaya nga under the rules, yung impeachment complaint will stay with the Office of the Secretary General and then will be referred at that time na okay na. Pwede din magtagal kahit ilang buwan, kahit ilang taon, basta hindi pa okay, ganun ang palusot. Kasi nga under the rules, wala naman kasing timeline. Sa Senado, dapat may timeline. Kagad-agad. Grabe nilang reklamo nung una eh. Dada sila ng dada. Mabuti na lang, matigas si Senate President Escudero na huwag nyo kaming apurahin. Inaapura dahil forthwith eh. Sa kanila, walang timeline. Galing, no? Wala naman kasing timeline din yung referral from the Secretary General to the Speaker. Parang yung forthwith yun. Sa forthwith, wala ding timeline. Yan. Pumapayag na sila sa forthwith. Walang timeline. So, okay lang. Senado, okay lang. Walang timeline sa inyo. Payag na sila ngayon. Kasi inutusan sila ng Korte Suprema eh. Parang yung forthwith yun. Sa forthwith, wala ring timeline. Trial shall proceed forthwith, wala ring timeline. So, it's up to the interpretation of the official concern. Ay nako. Velasco also explained the reason why he did not immediately refer the first 3 impeachment complaints. Dito sila matatamaan eh. Ito ang contentious issues. Paano nila ipaliwanag sa Supreme Court? Sabi niya, hindi kasi nga, kasi nagpahintay yung mga ibang congressman na huwag munang i-refer kay Speaker kasi nga meron pa silang complaint na mas maraming mag-i-endorse. They requested me na maghintay lang for another complaint which will be endorsed by the required 1/3. Yun. So, tama yan siguro. Nangyari, kailang, is it lawful? Naayon ba sa batas yung
pinahintay ka ng mga congressman, hindi mo na yun ngayon ang issue. Kung naayon ba yun sa batas. This comes after the Supreme Court ordered the House to file a comment on whether, ito na, the Secretary General possesses discretion and authority on when to transmit to the House Speaker the impeachment complaint. Yan ngayon ang nasaan? Sino ang nagbigay ng discretion or authority sa House Secretary General na i-delay ng hanggang sa gusto niya? Ang authority ba ng dahil lang sa request ng mga congressman? Ay nako, kung yan ang irarason nyo sa Supreme Court, I don't know. Kasi very clear sa Constitution, shall be immediately referred. Constitution na yun eh. So, pwede bang sa walang bahala mo yung nakalagay sa Constitution dahil lang sa request ng mga congressman na hintayin? Diyan na ngayon ang madugong labanan. So, ano na ngayon? Sinong nalagay sa alanganin? Okay? So, salamat sa Supreme Court. Itong order na pinagpapaliwanag. Magbasa tayo sa mga comments. Okay. Strange juries. Sabi niya, funny. You have members of the lower house insisting the forthwith sa Senate. Then you have this. Ano ba talaga? I just think that that if we are castigating the Senate for not following the forthwith, the same should also be done here para pantay. Christina Ariola, just submit your reply to the Supreme Court po. Oo nga. Bakit pa nagbigay ng statement? Hindi naman sila nire-require na magpaliwanag sa publiko. Supreme Court, ang nag-order na ipaliwanag nyo sa amin. Nakakapagtaka, bakit magbigay ng statement? Alam ko na. Court of Public Opinion. Kasi kung hindi sila magpaliwanag sa publiko, yun na, ang mga taong bayan, maisip na, bakit nyo? Kasi very clear yung may discretion ba ang House Secretary General na i-delay? Yun ang question. Kaya inunahan na nila magpaliwanag sa publiko. So, nasa atin na kung ano na ba ito, tatanggapin ba yung paliwanag? Wala rin, depende ngayon sa Supreme Court. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Excuse me. Namimigay tayo ng livelihood assistance. Sa ngayon, nagpapatanim tayo ng Arabica coffee dahil napakamahal ang presyo ng Arabica coffee ngayon. Kahapon, binisita ko yung coffee plantation, isang coffee plantation sa Bukidnon. Napakaganda ang tanim na Arabica coffee sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Dito tayo ngayon sa Arabica Coffee Plantation. Ito si Arnel.